Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. magpapala ng ating Panginoong Hesus Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Tinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay ng walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagdating ng iyong anak, pinagindapat mong sumikat sa amin ang bagong liwanag. Sanawang isinilang na mahal na Birhen sa kanyang pagiging di na iba sa amin, ay mapagindapat na kami ay makapiling sa kanyang paghaharing walang maliw bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo po. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Juan. Minamahal kong mga kapatid, sino ang makapagtatagumpay laban sa sanlibutan? Ang sumasampalatayang si Jesus, ang anak ng Diyos. Si Jesucristo ang naparito sa sanlibutan, bininyagan sa tubig at nagbubo ng kanyang dugo sa kanyang kamatayan. Hindi lamang bininyagan sa tubig, kundi nagbubo pa ng kanyang dugo. Ang Espiritu ang nagpatotoo tungkol dito, sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Tatlo ang nagpatotoo, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At nagkakaisa ang tatlong ito. Tinatanggap natin ang patotoo ng tao, ngunit lalong matibay ang patotoo ng Diyos. At iyon ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanyang anak. Ang sinumang nananalig sa anak ng Diyos ay naniniwala sa patotoong ito. Ngunit ang ayaw maniwala sa Diyos ay ginagawang sinungaling ang Diyos, sapagkat hindi siya naniniwala sa patotoo nito tungkol sa kanyang anak. At ito ang patotoo, ipinagkaloob sa atin ng Diyos ang buhay na walang hanggan, at ito'y makakamtan natin sa pamamagitan ng kanyang anak. Pinananahanan ng Diyos ay may buhay na walang hanggan, ngunit wala nito ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayo'y nananalig sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan, tutugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong buti. Ulitin po natin. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Purihin mo, Jerusalem. Purihin ang Panginoon. Purihin mo ang iyong Diyos, kayong mga taga-Syon. Yaong mga pintuan mo ay siya ang nag-iingat. Ang lahat ng iyong lingkod ay siya ang nagbabasbas. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Ginagawang matahimik yaong mga hangganan mo. Bibigyan kang kasiyahan sa kaloob niyang trigo. Kung siya ay naguutos, agad itong natutupad. Dumarating sa daigdig na hindi na nagluluwat. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin.
Kay Jacob niya ibinigay ang balita at pabilin, ang tuntunin mga aral ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Purihin ang Panginoon. Tugon. Purihin mo, Jerusalem, ang Panginoong butihin. Si tayo. Nagsalita ang Diyos Ama, ang anak kong sinisinta ay narito, dinggin niyo siya. Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Juan Bautista sa kanyang pangangaral, "Darating na kasunod ko ang isang makapangyarihan kaysa akin, ni hindi ako karapat-dapat magkalag ng tali ng kanyang mga panyapak. Binibinyagan ko kayo sa tubig, ngunit bibinyagan niya kayo sa Espiritu Santo." Hindi nagluwat, dumating si Jesus mula sa Nazaret, Galilea, at siya'y bininyagan ni Juan sa ilog Jordan. Pagkaahong ni Jesus sa tubig, ay nakita niyang nabuksan ang kalangitan at bumababa sa kanya ang Espiritu na gaya ng isang kalapati, at isang tinig ang nagmula sa langit. "Ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Isang araw bago po ang kapistahan ng pagpapakita ng Panginoon, na siya rin namang magiging hudyat ng pagtatapos ng panahon ng Kapaskuhan. Atin pong balikan ang mga aral na atin pong napulot, nakuha sa unang linggo ng taong 2024. Nung Lunes, sa pagdiriwang po natin ng kapistahan ng Mahal na Birheng Ina ng Diyos, yung paalala po sa atin na nawa katulad ni Maria, matuto tayong magnilay-nilay, matutunan nawa natin na isa puso ang mga nangyayari, idaan sa dasal at ipagpasalamat. Lahat ng mga sinabi ng mga pastol, ng mga kwento nila kung paano nila natagpuan o makikilala si Jesus na isinilang na magiging tagapagligtas. Ang sabi po nung Lunes, natanim ito sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Isang magandang ugali po na dapat nating i-develop ngayong 2024 ay yung tayo po ay hindi lang basta marunong mag-isip o dapat naman talaga nag-iisip, pero yung mas malalim ay yung marunong tayong mag-reflect para magkaroon tayo ng tamang discernment, ng tamang desisyon sa ating pong buhay. Nung Martes, yung sa halimbawa ni San Juan, pinapaalala sa atin na kilalanin natin kung ano tayo at sino tayo. Ano ang role natin pong ginagampanan sa mundong ito. Bawat isa ay mayroong misyon. Kung si San Juan Bautista, ang kanya pong sinabi, nang siya po ay tanungin kung sino siya, ang sagot niya, "Ako ang tinig ng isang sumisigaw sa ilang.
Tuwirin ninyo ang daraanan ng Panginoon. Boses lang siya. Hindi siya ang salita, kundi siya lamang ang tagapagpahayag ng salita, na salitang nagkatawang tao, ng salitang makapagbibigay ng buhay. Hindi yung atin, hindi tayo. Hindi tayo dapat yung bida. Ito yung laging ipinapaalala sa atin sa katauhan ni San Juan Bautista. Kaya nung Miyerkules, sa pagpapatuloy, sinabi ni Juan Bautista, siya ang tinutukoy ko nang sabihin kong dumarating na kasunod ko ang isang higit sa akin, sapagkat siya na bago pa ako ipinanganak. Sadyang darating ang panahon, matatapos tayo, magigiboy tayo para sa susunod na magpapahayag o yung sana mayroon din talagang makuha natin yung ugali na yung pagtanggap na kusa kang magbibigay daan, kusa mong para iba naman, no? Yung spotlight, yung hayaan mong yung atensyon ay mapunta sa tamang dapat na paglaanan ng atensyon. Siyempre, no, naranasan naman na ni Juan Bautista ito at sa kanya pong karanasan o pagninilay-nilay, tapos na ang kanyang misyon. Nung Huwebes, sa pagpapatuloy pa rin, ay nang makita ni Juan Bautista si Jesus, kanya itong ipinakilala sa kanyang mga alagad. Yung nilet go, sabi ko nga po, no, yung the art of letting go. Sana makuha natin yun. Yung hindi tayo mai-insecure, yung hindi tayo magsiselos, kung sakali na mayroong, kasi dito po, no, yung kanyang mga alagad ay lumapit kay Jesus at sumunod na kay Jesus. Hindi sa iniwan lang nila si Juan Bautista, kundi mismong si San Juan Bautista ang nagpakilala at naglapit sa kanyang mga alagad kay Kristo. Kaya sabi niya, nakita niya si Jesus na nagdaraan at kanyang sinabi, ito ang kordero ng Diyos. At na makilala naman siya ng mga alagad, katulad ni na Felipe, Natanael nung Biyernes. Ipinahayag ni Natanael, Rabbi, kayo po ang anak ng Diyos, kayo ang hari ng Israel. Yung pagkilala kay Kristo ay magliligtas sa atin at nakatitiyak tayong hindi tayo mapapahamak kung kikilalanin natin si Kristo. Sino siya ayon sa kanyang pagpapakilala, ayon sa pagpapatotoo ng mga naunang propeta, lalo tigit yung sinasabi, di ba? Yung magpapatotoo sa kanya, ang Espiritu, ang tubig, at ang dugo. At ngayon, walang ibang pwede nating asahan pa o paniwalaan. Kasi mismong ang tinig, mismong ang Ama ang nagsalita. Sino ba si Kristo? Sa pagbibinyag na nangyari ngayon sa ating ebanghelyo, isang tinig ang narinig at sinabing, ikaw ang minamahal kong anak, lubos kitang kinalulugdan. Yung pagkilala. Mahalaga din sa atin yun, no? Yung kinikilala tayo, ipinagmamalaki tayo. So yan yung kulang ngayon sa mga kabataan. Yung maramdaman nila na sila ay tanggap, sila ay kinikilala, lalo tigit ng kanilang mga magulang. Kasi ito yung isang bagay na magbibigay ng lakas ng loob para kanila pong suungin ang misyon at mga responsibilidad habang sila po ay lumalaki. Kaya nawa, sa pagpapakilala sa atin kung sino si Kristo, ang pinakamamahal at kinalulugdang anak ng Diyos. Amen? Magsitayo po ang lahat. Mahabaging Ama, marapatin po ninyong dinggin ang aming mga panalangin sapagkat nananampalataya kami sa iyong anak, aming Panginoong Hesukristo. Lumalapit kami sa Kanya sa pamamagitan ni Maria. Bilang isang sambayanan, taimtim tayong manalangin at sabihin sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Solidad, Ama, pakinggan mo kami.
Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng aming binyag, kami ay tinawag mo sa pananampalataya. Naway patuloy kaming tumugon sa tawag ng mahal na Birhen ng Soledad para sa pagbabalik loob, pagsisisi at pagtatalaga ng aming sarili sa Diyos. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, idinudulog namin sa iyo ang mga pinuno ng aming pamahalaan. Ipagkaloob mo po sa kanila ang katapatan sa paglilingkod at naway kumilos sila para sa kabubuti ng sambayanang Pilipino, lalo na ang mga nagugutom at naghihirap. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ama, inilalapit namin sa iyo ang aming parokya, ang Nuestra Señora de la Soledad, at ang samahan na bumubuo nito, gayon din ang Arkidiocese ng Maynila at ang Simbahang Katolika sa bawat sulok ng mundo. Gawin mo kaming masigasig na makibahagi sa mga gawain ng simbahan, maging bukas palad sa pag-aalay ng sarili sa gawa at panalangin, at mamunga nawa ang lahat ng ito ng kabanalan, hustisya at kapayapaan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Si Jesus ay nanatili sa ating piling sa Santisimo Sakramento, kaya kami po ay nananalangin para sa bukasyon sa pagpapari upang patuloy naming matanggap ang pagpapala ng Eukaristiya na sentro ng Kristiyanong pamumuhay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ipinakita ni Jesus ang kanyang pagmamalasakit sa mga may sakit, kaya't natatangi naming hiling na lingapin mo at palakasin ang mga kapatid naming may karamdaman at nanghihina. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Idinadalangin namin ang lahat ng mga kapatid naming yumao na, patawarin ang kanilang kasalanan at gantimpalaan sila ng tahanan sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Bilang ina, ipinakita ni Maria ang mga mabubuting katangian, lalo na ang katapatan, pagpapakumbaba, pagsunod at kalinisan, upang hindi maging hadlang sa misyon ng kanyang anak. Kaya itinataas namin sa iyo ang mga kababaihan at mga ina ng tahanan, na pagkalooban mo sila ng puso tulad ng kay Maria, at maging inspirasyon nawa sila ng aming pamayanan at ng bawat mag-anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mahal na Birhen ng Soledad, Ama, pakinggan mo kami. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Iyo po. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay, sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid, paghahain natin ay kalugdahan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang tapat na pag-ibig at pagkakasundo ay sa iyo nagmumula. Ipagkaloob mo ang aming mahainan, ng aming mga alay ang iyong kadakilaan, at aming mapagsaluhan sa banal na pakikinabang ang aming ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ang anak mong di na naiba sa amin ay siyang pumawi sa dilim, kaya ngayon ikaw ang aming nababanaagan. Ang anak mong di naiba sa iyo ay siyang iisang salita mo, sa katauhan niya ang iyong sarili aming nakikita. Sa pamamagitan niya ang iyong pag-ibig ay kahali-halina, kahit ikaw ay lingid sa aming mata. Kaya kaysa ng mga angheleng sisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Sana sa kaitaasan, pinagpalang narito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. O sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinitis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, hinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog. Kaya hindi naman nang matapos ang hapunan, hawakan niyang kalis, uli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad. Tanggapin ninyong lahat ito at tinumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, sama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, ang kapangyarihan, at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan at sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin, kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na. Katawan ni Kristo. Amen. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong banal na piging, ay papakinabangin mo sa iyong dakilang pag-ibig, ngayon at kailanman, upang pagkalipas ng mga kaloob mong pansamantala, makamtan namin ang aming inaasahang pampalagian sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak,
Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Salamat sa Diyos.